Mga kabengbeng, tuloy-tuloy na po tayo dito sa part 2, no? Papalitan natin ng chamber yung unit ni Sir. So, ganito lang po. Ito po yung pamalit natin chamber para kay Sir, no? So, ito po ay bagong chamber. So, papalit na po natin siya. Kalasin po uli natin. Okay. So, yan po kasi yung kanyang chamber. So, hindi na po yan maganda. So, subukan natin na palitan para po ito ay maging maayos na at makauwi kay Sir ng maayos. So, sa pagbabaklas po ng chamber, aalisin po natin tong yung guide, yung pinakalock nitong hammer, ay nitong barrel, kasi nakaharang po yan. So aalisin po natin yan, isang tornilyo lang. Yan. Tapos natin ng ilaw. Yan. Tapos may dalawa pong tornilyo yan dito. Okay. Tapos bibiyakin na po natin yan. 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 Natanggal na po natin to, mga kabengbeng. So ito po pudpud na, no. Kaya nagmi-misalign na yung kanyang recoil rod. Alisin na po natin yan. Kung magpapalit po kayo ng rubber backing ito, di ba tatanggalin nyo ng ganyan. May ano po yan, may tanda po yan, ito pong guhit, no. Hindi po pwedeng basta isinalpak nyo lang po ito. Meron pong pinagpepwestuhan yan dito sa loob. So ito pong guhit na to sa ilalim, yan po yung hahanapin nyo rito sa loob. Tapos nandito rin po, may lock din po yan dito. Hindi po basta ipinasok nyo lang po yan dyan. Kasi meron pong mga timing mark nila yan. Yan kumbaga sa sasakyan, mga sa makina, may mga timing mark. Hindi po basta ipinasok nyo lang to. Kasi minsan, yung iba, nilalagay ito tapos hindi nila napapansin, may mga markahan po yan. Yan. Ito po, may marka po yan dito sa loob ng chamber. Yan. Kung minsan po, ang naikakabit nila pa ganyan. So, hindi po naglalapat yung chamber. Yan, nakabuka na ganyan. Ba't daw ganun? Minsan, binaklas naman nila ng maayos, pero hindi na lumalapat. Kasi po, meron pong parang pinakakunya yan dyan sa loob. So papasok po yan dito. So pag pinasok nyo po na ganun, so lapat po yan, ganyan. Pero kung ito pong rubber na to naiba ng pwesto, gaya nyan, nagiba po siya ng pwesto, na ipasok nyo ganyan. Tapos ito po yung nakita nyo na itong guhit na to, kasi ang guhit na yan para dito naman yan, yan dyan sa butas na yan. Tapos ipinasok nyo lang na ganyan,
Ito naman wala sa linya. Tapos pag nilagay nyo dito yung batayon ng lumapat, yan, pipilitin nyo ngayon. So pag in-screw nyo yan, mababasag to. Kaya may mga posisyon po yan. Hindi po basta ipinasok nyo lang yung rubber na to dito. Yung sa barrel. May mga posisyon po yan. Kasi may pwestuhan po yan. Lock nya po yan eh. Lock po ito ng nitong chamber dito sa inner barrel. So may kunya po yan doon, papasok siya dito. So siya yung pipigil. Yung iba po kasi kinakalbo yun. Yung gatla na yun, yung pinakakunya niya. Hindi po nila alam na may pwesto po yan dito. Kapag po yun kinalbo, kasi iniisip nila ito yung dahilan bakit hindi maibalik ng maayos, no? Pag kinalbo nyo po yun, pag puputok yung barrel nyo, lalabas po ito. Kasi wala nang pumipigil dito sa inner barrel. Yun po yung pampigil niya, yun. Kaya wag nyo pong uubusin yun kasi mawawalan po ng laktong inner barrel. Luluwa po yan pag pumutok. So, yun po, tatandaan nyo po, huwag nyo tatanggalin yung kunya na yun. Hindi po yun, kumbaga pangkalso po yan. Yan. Panglock na po yan dyan. Kaya may tanda po yan dito. Yung iba po kasi na ipepwesto ng ganyan. Yan. Hindi, wala sa tama. So, mga kabengbeng, yung ibang, may nagpagawa po kasi sa akin ng ganun. Kinalbo po yung yung pinakapangkalso. Tapos hindi niya alam na panglock pala yun dito. Sa mga magsasalpak po ng ganitong rubber backing, may positioning po yan po mga kabengbeng. Ganyan po ang position yan. Yan. Panglock niya po yan para hindi lumuwa yung inner barrel nyo. So balik tayo sa natin. Palitan na natin ito ng bago. So ito po yung bagong papalit natin mga kabengbeng. Sin po natin yung screw. Tapos, so babalik na po natin dito, no? Okay. Yan. So, yung half adjustment naman, check lang natin kung tama yung pagkakakabit natin ng rubber. Yung half-up adjustment naman po, ito yun. So, ito pong pinakadulo po nito ay isushoot nyo po dyan dito sa pinakapang adjust. Yun po, dun may pwesto po yan. So, ipapasok nyo po yan dyan. Yan. Dapat nakapasok po yun. Ilalim na yun doon. Saka nyo ilalagay itong pang-lock. Yan. Kasi yun po yung nagtitimpla ng inyong half-up. Yan. So, gumagalaw po yan. Tapos, screw na po natin mga kabengbeng. So, ayan mga kabengbeng.
Ayos na po yung ating chamber. So ibabalik na po natin yung itong barrel. Babalik natin dito. Tapos lalagyan na po natin uli itong pang-lock. Medyo parang humihina na rin yung mata ko. Yan. So ayan po siya mga kabengbeng. Magalaw na. Okay. Tapos itong ano ni sir, lalagyan natin ng goma. Okay. So lagyan na po natin tong barrel dito. Tapos itong recoil bushing, spring guide. Yan. So testingin natin siya kung okay ba siya o hindi. Testingin natin mga kabengbeng. So walang pultos mga kabengbeng. So yun nga po yung problema ng unit ni sir. So, ito ba may valve ba to? So ayan mga kabengbeng. Nabuo na po natin yung hindi pala natin na ikabit tong pero okay na siya, no? Kabit natin. Yan. Ayan, naglalak na rin yung kanyang slide stop. Okay? So sinasabi rin po ni Sir Alfredo hindi naglalak kasi hindi nga po umaabot doon, nag-i-stack up siya dito. So ngayon okay na po siya. Ayan, no? Nag-i-slide stop na. Lagyan natin ng gasto. Medyo ubos na. So ayan mga kabengbeng, okay na po yung unit ni Sir Alfredo. Yun po ang problema nung kanya, yung chamber niya. So pinalitan natin ng bago. Tapos ito papalitan na rin po natin tong kanya kasi bali na po ito. Ayan, o, umaangat na po ulit. So kakapalo ng slide. Ganun niya. Lumuluwa rin. Ayan. Putol na po kasi siya dito eh. Tapos dito sa buong ilalim na to, parang nawala na yung hinang niya kasi umangat na po siya na ganun. Pero okay na po yung unit ni sir. Pwede nang pang-ubusan ng 2 magazine. So ayan po mga kabengbeng. Marami pong salamat. Mabuhay po tayong lahat.